Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan po natin ito po mga nangyayari ngayon dyan po sa West Philippine Sea. Dahil 50 barko po ng China ang lumusob po dyan at dumagsa po dyan sa Rossel Reef at ang panibagong pagwa-water cannon po ng Chinese dyan po sa mga barko natin sa Baho de Masinloc mga kababayan. Grabe ang ginagawa na to ng China na talaga. At ang isa pa po sa nakakatakot dito, ito pong barko ng British Navy mga kababayan na dumaan po dyan sa Taiwan Strait. Nagagalit po ang China. Galit na galit na po. Grabe, pero pagka sila yung pupunta sa ibang bansa, sa katubigan ng ibang bansa, kung ano-ano pa ginagawa nila, 'di ba? Nag-aano pa sila, nag-drill pa sila, nagfa-firing pa sila, live fire drill pa ginagawa nila. Pero pagka sila, dinadaanan ng mga barko diyan sa Taiwan Strait sa mga lugar na kiniklaim nila. Grabe ginagawa nila mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga followers natin palaging nandiyan dyan. Maraming salamat sa inyo. And please, pakilike naman po ang ating video ngayon. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po niyan sa atin. Alright? At syempre, i-comment din niya sa ibaba ang inyong mga opinion. Okay, so ayan, huwag na natin patagalin to mga babayan at alamin natin itong panibagong pagwa-water cannon mga babayan ng China sa ating mga barko dyan po sa Baho de Masinloc mga babayan. Okay, so ito po yung balita na yan, alamin natin at ating panoorin. Kayo ba mga babayan, ano bang ninyo dito sa China, Dapat ba napapanahon na ba na gumaganti na tayo sa kanila, di ba? Ako para sa akin, siguro kung nag-water cannon ng China at ini-insist natin yung karapatan natin diyan sa Baho de Masinloc, i-water cannon na rin natin sila. Hindi na kasi po pwede yung ganyan, na laging tayo yung wino-water cannon. Ano tawag natin dito? Parang minamaliit na tayo masyado. Iniinsulto yung ating mga barko, yung Philippine Coast Guard, kung sino man yung winoter cannon na yan. 'Di ba? Masyado nang minamaliit na itong China, mga babayan. Hindi na hindi na tama yung kanilang ginagawa. Alam naman ng buong mundo yan eh. So kung sakaling tayo ay gaganti sa kanila at iwo-water cannon din natin yung mga barko ng China na yan. Water cannon sa water cannon na lang. Di ba? Parang ganun eh. Tinira ka ng ng water gun. Tirahin mo rin ng water gun. Di ba? Parang ganun. Hindi naman siguro magagalit ang buong mundo. Baka matuwa pa nga sa Pilipinas. Di ba? Kasi at last, lumaban ang Pilipinas. Di ba? Ito, panoorin natin itong balita na to, mga babayan. Bago ngayong gabi, inilalaga ng Philippine Coast Guard ang panibagong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc. Paano pumalag ang Philippine Coast Guard? Sige nga, panoorin natin. Bagong balita to Grabe to Nakakatuwa O Scarborough Shoal. Kung talagang pumalag. Baka mamaya pumalag na naman sa salita. Hindi na yun. Kung puro salita lang yung palag natin, hindi ako matutuwa dyan, mga babae. Bago ngayong gabi, inilalaga ng Philippine Coast Guard ang panibagong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa PCG, nilapitan ng barko ng China ang BRP Datu Tamlot ng BFAR at binugahan ito ng tubig. Sa buong operasyon, 6 na barko ng China Coast Guard at iba pang Chinese militia vessels ang namataan. Ayon sa PCG, sinisikap harangin ng China ang pamimigay ng tulong ng barko ng Pilipinas sa mga mangingisdang Pinoy. Nanindigan ng BFAR at PCG na may karapatan ang mga mangingisdang Pilipino na pumalaot doon at lehitimo ang operasyon nila.
The Philippine ship, official ship number 3006, despite repeated dissuasion and warnings from China, insisted on approaching and intruding into China's territorial waters of Huangyan Island. So, isla na nila yan. Pinangalanan na nila. Diba? Kung talagang ini-insist natin yung karapatan natin dyan, mga kababayan, no, isa lang ang tamang gawin. No, ipakita natin sa kanila na sa atin yan. Kasi kung ganito ang ginagawa nila, no, ini-insist nila na kanila yung mga isla na yan. At ganyan yung kanilang ginagawa. At ini-insist din natin, no, na sa atin yung mga isla na yan, dapat ganyan din yung ating gawin. Diba? Hindi na po pwede, mga kababayan, yung puro daldal lang tayo. Diba? Walang magagawa yan, daldal na yan. No, palagan natin yung mga barko ng China na yan, yung mga barko natin, barko ng BIFAR, Philippine Coast Guard, i-activate na ninyo yung mga water cannon yan. No, palakasin na ninyo yung mga pressure niyan. 'Di ba? Kasi once na water cannon tayo, kahit maliit yung barko natin, i-water cannon ninyo yan, barko nila, at least nakita nila pumapalag na tayo. Hindi na po pwede yung ganyan, nakakaano na eh. Alam niyo yun, nakakagigil na yung ginagawa nila. Naunang iginiit ng China na nagpumilit ang Pilipinas. Tayo na naman ng mali, di ba? Na lumapit sa Baho de Masinloc na kanila ring inaangkin. Binuntutan, pinwersa at minoter cannon nila ang barko ng Pilipinas para itaboy. Nila, professional, standardized at lehitimo umano. Professional yung ginawa nila. Legit yung kanilang ginawa. Standard yung kanilang ginawa. Kung sa kanila standard yun, dapat standard din sa atin yun. Diba? Na i-water cannon natin yung mga barko nila. Ay nako, Philippine Coast Guard. Walang mangyayari sa atin pagka puro tayo daldal, puro tayo arbitral na reklamo. Walang mangyayari. No? Hanggang masira na lang yung mga barko natin kabobomba. Ang ginawa nila. Matatandaang ang standoff ng China at Pilipinas sa Baho de Masinloc noong 2012 ang isa sa mga ugat ng arbitration case ng Pilipinas para ipawalang bisa ang 9-9 claim ng China. Naipanalo ito ng Pilipinas noong 2016 pero hindi kinikilala ng China. Yun na nga, hindi kinikilala ng China yung ating pagkapanalo. O di wag na rin natin kilalanin, no, yung kanilang claim diyan sa mga isla na nandiyan, no, sa loob po ng ating EEZ o ng West Philippine Sea. Kasi walang walang use, no, walang silbi yung puro daldal tayo, puro tayo reklamo, no, puro tayo reklamo sa UNCLOS, 'di ba? Puro reklamo sa international, 'di ba? Walang mangyayari diyan, mga babayan. No? Taon inaabot ang desisyon nila. Samantalang ito oras, araw, 'di ba? Ginagawa nila 'yan. O di bakit hindi natin gawin sa kanila yung ginagawa nila? Ibalik ng Pilipinas, ibalik ng Philippine Coast Guard. Hindi katwiran yun na baka pagsimulan ng gulo, sila na nga yung gumagawa ng gulo. Di patulan na. Diba? O eto pa isang balita, alam niyo, nakaagigil lang. Ito naman, 50 barko lumusob dyan sa Rosal Reef, mga babayan. No? Imagine ninyo yun. Patrol na ginawa ng ating aircraft. During the course of the patrol na ginawa ng ating aircraft, you can see that it has successfully confirmed the presence of Chinese maritime militia sa loob ng Rosal Reef. Nasa mahigit 50 Chinese maritime militia vessel ang nakitang nagkukumpulan at nakaangkla sa Rosal Reef. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsimulang dumami ang mga ito noong Martes, June 17. Ayun na nga, mga babayan, no? Nagsimulang dumami, bakit hindi nila kaagad hinarang? 'Di ba, hindi kaagad nila kinontrol, no, yung pagdami, o hindi nila hinarang agad yung bago dumami ng ganyan yung mga barko na yan. Alam niyo, mga babayan, kung yung mga yan mangingisda, no, ubos na yung isda diyan. Wala na mapapangisda yung ating mga mangingisda. Ngayon, kung yan ay mga Chinese militia vessel, kagaya niyan, Chinese militia vessel, nandiyan malapit sa Pag-asa Island, Rosal Reef. Diba? Ano yung pinapaligiran, pinapalibutan na yung isla natin?
Maliwanag, intimidation yung kanilang ginagawa dito, mga babayan. Diba? Sobra na silang lumalapit sa Palawan, no? Grabe yung ginagawa na to ng China. Nakaagigil na, alam niyo yun. Kung nandiyan lang yung, alam niyo maraming Pilipino nang gigigil. Siguro kung ilalagay mo dyan sa lugar na yan, baka girahin yung China dyan. Eh. No? Baka akyatin itong mga barko na to ng China. Diba? Na sobrang gigil sa mga ginagawa nila. Maglagay ka ng mga Pilipino dyan. No, yung mag-hire ka, yung mga gigil na. Sigurado, gulo yan dyan. Kaya ang PCG agad idineploy ang dalawang barko nito na BRP Cape Engaño at BRP Cape San Agustin para i-monitor ang mga militia vessel. Ni-radio challenge ng PCG ang mga barko para itaboy, alamin ang kanilang pakay sa lugar at ipaalam na labag ito sa soberenya at karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Wala, hindi na makikinig yung mga yan. Hindi makikinig yung mga yan. Ini-insist nila yung karapatan nila eh. Alam nyo, no, yung verbal na ginagawa natin, hindi na uubra sa kanila. No? Dapat dyan, mano-mano na yung ginagawa dyan sa mga barko na yan. Kagaya sa ibang bansa. Diba? Kahit pumalag sila, bueno ngayon. No? At least nakasira tayo ng barko nila. Diba? Ganun lang kasimple yun. Ngunit wala isa man sa mga ito ang tumugon. We informed them that pambabastos na yung ginagawa nila na yun. Harap-harapang bastusan yan, mga babayan. Sabi sa inyo, harap-harapang bastusan yung ginagawa nila. Diba? Wala eh. Their presence, their irregular movement, and their swarming activities and anchoring activities do not conform itong freedom of navigation. And this kind of behavior basically violate our sovereign rights in our own exclusive economic zone. So we keep on challenging them to tell us their intention and to depart immediately. But unfortunately, sa dami ng Chinese maritime militia vessels na to, wala ni isa sa kanila ang nagresponde. Nasa layong 130 nautical miles lamang ang Roseau Reef mula sa mainland Palawan. Diba? Naniniwala ang PCG na ang layunin ng ganitong swarming ay ipakita ang pagangkin ng China sa mga hindi okupadong bahura ng bansa o walang nakabantay. Yun na nga yung sinasabi natin. Diba? Ang ginawa ng China, yung mga isla na yan na walang tao, no, inangkin nila. Kasi walang tao, walang bantay eh. Diba? O di gawin din natin yun, i-occupy natin yung mga lugar na yun. Mag-station tayo ng mga barko sa mga lugar na yun. Ganun lang kasimple yun, mga babayan. Bakit hindi ito makita ng PCG? Diba? Bakit di makita ng PCG yung ginagawa ng China? Alam naman nila. Diba? Di mag-station din tayo ng mga barko natin doon. No, just me naman. Gayon din upang takutin ang mga mangingisda, lalo na't kilalang fishing ground ng mga Pilipinong mangingisda ang lugar, diba? At magsagawa ng surveillance at intelligence gathering sa mga aktibidad ng PCG at AFP. Well, you know, the Chinese maritime militia has been used by the Chinese government for a lot of reasons at sa mga nakaraang taon pa. No? Una sa lahat, they want to assert their claims dito sa mga area na to na unoccupied na mga coastal state. Like for example, ang Roseau Reef has never been occupied ng ating gobyerno, and yet the Chinese, what they're doing is they're deploying Chinese maritime militia to claim that they have they are present in these areas. No? Naglunsad din ng maliit na bangka ang Coast Guard para maitala ang bow numbers ng mga militia vessel. Lahat ng ebidensya ay isusumite sa National Task Force for the West Philippine Sea para sa karampatang aksyon. Nababahala ang Philippine Coast Guard sa posibilidad na masira ang mga coral reef at madumihan ang karagatan dahil hindi ito itinilagang anchorage area. There is a very high possibility na makasira sila ng environment natin. Considering na more than 50 Chinese maritime militia are anchoring in... illegal pala yung kanilang pag-anchor dyan. Bakit hindi nyo hulihin isa-isa? Diba? Bakit hindi nyo akyatin yung mga barko nila?
isa-isa. Hindi uubra yung ganyan puro itaboy. Hindi aalis yan eh. No? Puntahan nyo yung isang barko, sampahan ninyo. Ganon kasimple yun. The shallow area of Luzon Lake. Sa mga nakaraang taon na monitor na rin ang swarming activity ng mga militia vessels sa Rosul Reef. Subalit umaalis din sila kapag na-expose sila sa publiko. Ngayong taon, ito ang unang pagkakataon na nakitang umangkla sa lugar ang ganito karaming Chinese Maritime Militia vessel. Sabi ng PCG, nananatili sa lugar ang 2 barko ng Philippine Coast Guard para patuloy na i-radio challenge at itaboy ang mga militia vessel ng China. Ryan Lacanlale, UNT. Yun na nga eh. O ito mga babayan, galit na galit din ng China. No, sa barko naman po, Navy naman, British Navy naman mga babayan, dyan po sa Taiwan Strait. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no. Tignan ninyo yung gagawin dito ng China, ha. Panoorin natin to. Kung paano nila harangin to mga to, kung dinahin na itong mga barko na to ng ibang bansa pagka dumadaan po dyan sa Taiwan Strait. Okay, so ito, panoorin natin. Kinundihan ng China ang paglayag ng isang British warship sa Taiwan Strait. 台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。我们敦促。Ito, basahin natin mga babayan. On June 18, the British offshore military vessel HMS Spey sailed through the Taiwan Strait. 第一条不可逾越的红线。我们敦促美方 and publicly sensationalize its actions. Ganyan sila. 'Di ba? Ang galing nilang mag-highlights ng mga salita, mga babayan, no. Ang galing nilang alam mo 'yon, magpalala, no, ng mga salita, 'di ba? Nagagamitin nila tapos ipe-press conference nila para marinig ng buong China. 'Di ba? 停止与中国台湾任何形式的军事勾连。 The PLA Army Eastern Theater Command organized forces to track monitor. 否则只会引火烧身，得不偿失。正告民 and maintain vigilance throughout the transit, effectively responding to and managing the situation, di ba? Ang galing-galing nung ginawa nila mga babayan. Di ba? Para sa kanila, ang galing-galing nung ginawa nila. 激进党当局美制武器救不了自己的命，以外 The British side's statements distort legal facts and intentionally mislead public perception. Di ba? Ang galing eh. No? Meron agad silang ganong salita. No? Meron agad silang buwelta, no? Misleading daw, no? Mini-mislead daw yung public, no? Yung pag-iisip ng mga tao, intentionally mislead public perception, yung paniniwala ng publiko. 'Di ba? Dinidistort daw ng British yung mga legal facts. 'Di ba? Nakita ninyo kung paano sila mag-inflict ng galit. Di ba? Nakita ninyo kung paano sila mag-inflict, mga babayan, ng propaganda strategy nila, no, sa mga mamamayan nila. Di ba? Ganun yung diskarte na ginagawa nila. Pinapalabas nilang masamang-masama yung ibang bansa. Di ba? 谋独注定失败，解放军将继续加。 Such behavior is a deliberate provocation, mga babayan, designed to disrupt peace and stability in the Taiwan Strait. Ita ninyo yun? Masama na kagad yung British Navy. Kung sakaling dumaan lang yan dyan. Diba? Baga, dumaan lang yan dyan. No? Kung baga sa Pilipinas, dumaan, no, binantayan natin, no, wala tayong iba sinabi. Pero sa kanila, no, parang kulang na lang gusto nang makipagdigmaan ng British Navy sa kanila. Ganun. Dumaan lang Pero yung mga bitaw nila ng salita, no? Gusto pumunta doon yung British Navy, gusto makipagdigma, gumawa ng gulo. Ganun sila. Ganun katindi ang China, mga babayan, gumawa ng kwento. 加强练兵备战，全面提升打赢能力。 Forces under the Eastern Theater Command remain on constant high alert. Diba? Imagine ninyo, naka-high alert agad sila. 坚决粉碎台独分裂和外来， And resolutely counter any and all threats and provocations.
Di ba? Pinapakita nilang handang-handa sila, mga babayan. 干涉图谋。 Samantalang dito sa atin, nakapasok na yung mga barko ng China, hindi tayo makagalaw. Di ba? Hindi nga natin alam na nandoon na pala yung 50 barko. No? Alam natin yung mga strategic points na yan. Alam natin yan. Calling PCG. Alam natin yung mga strategic area na yan. No, na pwedeng pasukin ng China. Diba? Dapat, naglalagay tayo. May mga naka-station tayo ng mga barko dyan. May mga naka-station tayong authority dyan. Philippine Coast Guard, Philippine Navy. No? Kasi kung pababayaan natin yung mga lugar na yan, another isla na naman, another territory na naman ng Pilipinas ang maaangkin ng China. Ipinupush nila tayo doon sa limits natin. Doon sa limitations natin. Alam niyo yung nangyari during the time ng World War II. Ganyan yung ginawa ng Germany. No? Dito sa Czechoslovakia, I think. No, nagkaroon sila ng ng pag-uusap. No, kinausap itong Germany, no, ng I think France, na hindi nyo pwedeng sakupin yung Czechoslovakia. No? Umagri naman yung Germany. Pero mga parang ilang araw lang ang nangyari, kinuha nila yung mga teritoryo, no, sa paligid ng Czechoslovakia kasi yun lang yung inallowed sa kanila. But then sometime, no, buong Czechoslovakia, kanila na, mga babayan. Grabe. Ayon sa Chinese military, ang isinagawang joint sale ng naturang warship may isang tahasang pagtatangka na manggulo sa kapayapaan sa kanilang rehiyon. Diba? Panggugulo na kaagad yung ginawa ng British Navy. Bumuelta naman ng British Navy na patrol vessel ang dumaan sa Taiwan Strait at hindi warship para magsagawa ng routine navigation na parte ng kanilang deployment sa rehiyon. Diba? Patrol vessel tapos pinalabas nila warship. Ibay ng China, mga kababayan. Ang galing gumawa ng propaganda ng mga kasinungalingan, di ba? Dagdag pa ng Britain na naaayon din sa international law ang kanilang ginawang operasyon. Iniulat din ng mga otoridad na nagsagawa ng radio challenge ang mga tauhan ng Chinese PLA Eastern Theater Command matapos ito ay binuntutan naman ng Chinese Coast Guard ang naturang bapor. Matagal nang inaangkin ng China ang kabuuan ng Taiwan Strait sa kabila ng opinyon ng Taiwan at global community na isa itong international waterway. Patuloy ding ipinipilit ng China ang kanilang pagmamayari sa Taiwan bilang parte ng kanilang historical claim sa rehiyon. 民进党当局又在蹭热点。 The People's Democratic Progress Party authorities are trying to seize the spotlight again. 无论他们说什么， No matter what they say or do, this will never change the fact that Taiwan is part of China. Dami nilang dami nilang ways para mangangkin ng isang lugar o isang teritoryo o isang bansa, mga babayan, no? 做什么都改变不了台湾是中国一部分的事实。 Nor will it change the historical trend of Taiwan's eventual and inevitable unification with China. 改变不了中国终将统一，也必将统一的历史大势。 Those seeking independence by using force are doomed to fail. 以武谋独，注定失败。台湾问题事关中国的主权和领土完整。中方尊重各国意。 China respects the lawful navigations. Ay, hindi na natin mabasa. Natakpan na. Okay, so yan mga babayan, no? Parang nagbanta dito sila sa Taiwan. The Taiwan questions concerns China's sovereignty and territorial integrity. Okay, so ano masasabi niyo dyan mga babayan, no? Sa ginagawa na yan ng China ngayon? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So, isang malaking digmaan ba ang ginagawa ng China? Diba? Okay, so yan. Shoutout tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Please don't forget to subscribe, paki-like, share, at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Peace. I'm out.